Mga sabungista, balansyado ba ang mga alaga niyong manok? Oo, alam ko naman karamihan sa atin, alam na kung ano ang balansyadong manok. Kaya isi-share ko ang mga bagay na ito para sa mga baguhang sabungista. Pero bago yan, gusto ko muna kayong batiin ng isang magandang araw at gusto ko rin kayong pasalamatan sa panonood ng aking mga videos. Shoutout din sa lahat ng mga bagong subscribers. Shoutout din sa lahat ng mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating channel na Sabongista TV. Shoutout din kay Vic Magayon, Briar08 at Rajiv Rodriguez. Mabuhay kayo mga sabongista. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga i-upload ko pang mga videos. Sabi ng mga bihasa sa larangan ng pagmamanok, meron daw tatlong mahalagang katangian ang isang maganda at mainam na manok. Ito yung balanse, istasyon, at gawin ang kanyang paglalakad. Para rin daw masabi na balanse ang isang manok, dapat daw ang bawat parte o bahagi ng kanyang katawan ay nakaayon sa sukat ng bawat bahagi nito. Oo nga, medyo nakakalito, no? Pero sa simpleng paliwanag, dapat daw hindi masyadong malaki o sobrang liit ng inyong manok. Hindi rin daw dapat sobrang haba o iksi ng kanilang mga katawan. May mali din kapag sobrang haba o iksi ng kanilang mga liig at pati na ang kanilang bias at mga binti. Sa madaling salita, masasabi mo na balansyado ang isang manok kapag ang kanyang liig, katawan at bias ay humigit kumulang ay nasa hindi nagkakalayong haba at sukat. Mas madali ko siguro maipaliliwanag ito sa inyo kung ipakikita ko to sa isang grapikong representasyon ng isang tandang na manok. Kaya umpisahan na natin. Ito na mga sabungista, dito mas madali ko mapapaliwanag sa inyo kung ano yung sinasabi nilang balansyadong manok. Umpisahan natin dito sa liig. Bali, hahati-hatiin natin yung parte ng kanyang katawan para makuha natin yung sukat. Ayan. Dito tingnan natin yung haba ng liig niya. Tapos yung haba ng katawan. Tapos ito yung haba ng bias tsaka ng binti. Ayan, dito makikita nyo, hindi man sila eksaktong magkakasukat o magkakaparehas ng haba. Pero makikita nyo na hindi nagkakalayo-layo. So dito lumalabas itong manok na to, balansyado yung katawan niya. Ayaw kasi natin ng mga manok na sobrang haba na leeg. Kunyari hanggang dito na yung liig niya. Ayaw din natin nung manok na sobrang iksi naman yung liig. Kunyari hanggang dito lang. Ayaw din natin ng mga manok na masyadong maiksi yung katawan. Sabi nila kasi pag masyado na maiksi yung katawan, wala na siyang power. Pero ayaw din natin na masyadong mahaba yung katawan na nandito na. Kasi sa loob ng ruweda, mabagal pumihit yan o mabagal umikot. So disadvantage yan para sa isang manok kung mabagal siyang umikot. Ngayon sa binti niya o sa yung bias niya, ayaw din natin ng sobrang iksi, kunyari hanggang dito lang kasi baka hindi umabot yan. Pagka naman masyadong mahaba yung binti niya, let's say kunyari nandito na, mas mahirap yan kasi kapag ka nagkasabayan yan, nagkabigayan, baka yung paa niya lumalampas. So disadvantage na naman para sa kanya.
Tapos yung buntot, sinasabi nga nila mas maganda kung naka 45 degrees yan. Sa kaso nito, kung akong tatanungin nyo, yung 45 degrees nandito. So mas gusto natin ito, banda rito pa. Itong ano na to, dulo na yan, mas maganda yan nandito. Naka 45 degrees siya. Karagdagan din, sa katawan ng manok, mas gusto natin yung mga ang hugis o shape ay yung parang football, American football. Kasi sinasabi nila yung mga ganyang klasing katawan, yan yung ano, meron talaga mga power. Hindi lang sa kanilang biyas nang gagaling yung lakas, kundi nagmumula dun sa core ng katawan. So advantage sa kanya yon. Sa buntot naman na naka 45 degrees, maganda kasi yan, ang sinasabi nila, nakakatulong yan pag-angat ng manok sa pagkanyang paglipad. Malaki yung naiibigay niyang advantage. Sa pang karagdagan, mga sabungista, mas gusto natin kapag ang paa ng manok pino o yung tinatawag nilang pencil tip. Ayaw din natin ng mga paa na piki o yung tihaya na tinatawag. Mas gusto rin natin sa mga manok yung malalapad ang balikat o yung mabalikat. Pero ayaw naman natin ng malalaki ang balakang o tinatawag na mabalakang kasi mabagal sila. Ano ba talaga yung advantage ng isang tandang kapag balansyado ang kanyang katawan? Well, sinasabi nila kapag balansyado ang isang manok, nasa kanya yung katangian na agile o maliksi, mabilis. Nasa kanya rin yung katangian na malakas. At nasa kanya rin yung katangian na kaya niyang lumipad ng may control. Dapat din kapag naglalakad siya, paa niya ay magaang, hindi yung flat-footed. Ayaw natin sa mga manok yung flat-footed sila. Idagdag na rin natin yung tungkol sa mga mata ng ating mga manok. Sinasabi nila na mas maganda yung mga mata nila kapag medyo nakausli. Kasi pagka nakausli siya, mas maganda yung tinatawag na peripheral vision niya. Ibig sabihin, kung nakatalikod siya, nakikita niya kung nasa likod niya yung isang manok na kasama niya sa ruweda. Hindi kagaya ng hindi nakausli yung mata, limitado yung tinatawag na peripheral vision. Maaring palapit na sa likod niya yung kasama niyang manok sa ruweda ay hindi niya pa nakikita. So yun yung bentahe ng tinatawag na peripheral vision kapag medyo usli ang kanyang mga mata. Sa kulay naman ng mga mata, mas maganda yung mapupulang mata o yung orange. Yun yung mga hinahanap natin sa mata ng manok. Ayun, mga sabungista, pag-usapan na rin natin yung tungkol sa istasyon ng manok. Napansin ko lang may mga pagkakaiba-iba ang pananaw nila kung ano yung tinatawag na istasyon ng manok. Meron kasi mga magmamanok na ang pagkakaintindi nila sa istasyon ng manok ay yung tangkad o yung laki ng manok. Meron namang mga magmamanok na ang pananaw nila sa istasyon ng manok ay kung saan nakaposisyon ang bias at mga binti ng kanilang mga manok. So, pag-usapan na lang natin yung tungkol sa istasyon ng manok na kung saan ang tinutukoy nila ay yung posisyon ng bias at ng kanilang mga binti. Meron tatlong istasyon na tinatawag sa manok, yung high station, medium station, low station. Yung sa unang pananaw, sinasabi nila pagka high station, yun yung mga matatangkad o malalaking manok. At yung low station naman, yun yung mga maliliit o yung halos pandak ng manok. Pero
Sabi ko nga, may pananaw ng ibang mga magmamanok na ang istasyon ng manok ay base sa posisyon ng kanilang mga bias. Dito paliliwanag ko yung pangalawang paniniwala o pangalawang grupo ng mga magmamanok na ito ang kanilang pinaniniwalaan. Sabi nila yung high station parang ganito. Sa high station dito raw nakaposisyon sa bandang harapan yung kanilang bias at yung kanilang binti. Sa medium station naman, itong nakikita nyong manok, ito yung sinasabi nilang medium station. At yung sa low station, nasa bandang likuran na yung pwesto ng kanilang mga bias. Hindi raw yan dumidepende kung malaki yung manok mo o katamtaman lang yung laki. Bumabase daw yan talaga sa posisyon lang ng kanila mga bias. So ito yung high station na sinasabi natin. Itong na ngayon. Ang bentahin yan kapag lumipad yan o umangat yan o kunyari nagpakawala ng paayan, madali niya lang maaabot yung kasama niya sa ruweda. Kasi nga halos nasa harapan niya na yung paa niya o yung bias niya, konting effort lang maabot niya. Yan yung gusto ng karamihan na nagmamanok, yung mga high station na ganyan. Kasi pag umangat yan, bumigay yan, extended yung paa niya. Ito namang dito sa medium station, okay lang naman to. Marami rin naman na nagmamanok na ang mga alaga nila ay medium station. Depende na lang yan sa kursunada mo kung gusto mo yung mga ganyan. Pero yan, hindi naman nalalayo sa yan, sa high station yan. Pagka bumigay din yan ng kanya mga paa, aabot pa rin naman yan. Medyo alanganin lang yung mga low station. Kasi nga dahil medyo nasa likod na yung kanilang bias, kapag kaya lumipad at bumigay yan, ang tendency, kailangan niya pang lumiyad papunta rito sa kanyang likuran. Yan, liliyad pa siya papunta ron para itong paa niya, maibato niya papunta rito. Yan. So, medyo maaatraso siya. Yun ang problema. Pagliyad niya rito, papunta dyan, saka pa lang niya mapapakawalan yung paa niya, na yan, yung atrasado na siya. Hindi kagaya na sa high station, paglipad niya, pagbigay ng paa niya, yun na yun. Sa low station, kailangan niya lumiyad ng konti para itong paa niya mapunta rito. So may delay. So yun yung disadvantage pagka low station. So yun sinasabi nila na ang istasyon na manok hindi naman sa tangkad o sa laki, actually do sa position ng ng mga bias niya. Ako personally, ayoko rin ng mga low station kasi napansin ko lang kapag low station sila, kadalasan hindi sila nakatayo kundi parang nakadapa. Ayan o, makikita nyo. Parang nakadapa sila. Hindi kagaya ng mga high station, makikita mo na nakaganyan no. Ayoko ng low station kasi nga karamihan sa kanila nakadapa yung likod. Alam ko marami sasalungat yan, pero okay lang naman kasi ito pinag-uusapan lang naman natin. Ngayon kung meron kayong ibang paniniwala o meron kayong ibang idea, mas maganda i-comment nyo sa comment box para mabasa natin at pwede nating isama sa mga susunod na vlog natin. Kung may mga idea kayo na patungkol dito, pwede nating isama. So ayun mga sabungista, sana may napulot kayo kahit konting tips dito.
lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang. Dito ko natatapusin ang video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para updated kayo kapag may bago akong video. Ito po muli si Bobby Nasino. Maraming salamat po.